tinanong din kita kako, o di ibig sabihin baliwala pala. Ang tagal ng balitaktakan, ang daming tanong ni Cayetano. Nung lalaki at nung babaeng Cayetano, Robin Padilla. Tapos ang ending, may desisyon na naman pala siya. Pero hindi natin sure kung meron siyang minodify galing doon sa mga napag-usapan during that period. Kasi kumbaga naka-proforma siya. Ang last na question niya, magmamatter yan, tanong niya kung conjugal ba yun? Una, kailan sila kinasal. Tapos may mga naging kasunduan pa sila. So, nung sinabi 2007, okay. Okay, ganito. Okay. Attorney Mel, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa inyo, Alvin, Robert, sa Good inyo morning na tagapakinig, tagapanood. Mabuhay po kayo lahat. So, does it matter na maagang ginawa ni Presiding Officer Escudero ang kanyang decision, or it doesn't matter at all? Walang ka bali-bali sa decision? Well, tama yung sinabi nyo. Baka doon sa mga balitaktakan ng dalawang Cayetano at saka ng mga abogado, baka may mapulot pa siya na mahalaga na maaaring impromptu na kanyang idagdag. No? Tama yung pagpunan nyo kanina, yung pagtanong niya kung kailan sila kinasal, 2007, at meron bang prenuptial agreement, ano ba ang kaayusan ng kanilang ari-arian, no? Sapagkat maselang na issue yon, sapagkat ang ginigiit ng depensa, may right of privacy yung asawa ni VP Sara Duterte, hindi dapat masangkot sa mga usapin sa mga bank account, etc. Kaya tinanong ni Chis Escudero, sapagkat sa ilalim ng ating batas, basta't wala kayong kasunduan sa kaayusan ng pag-aari ng dalawang ikakasal, ang iiral ay yung tinatawag na absolute community of property, na ang ibig sabihin, kapwa silang may-ari ng lahat ng kanilang napupundar bago at during kasal sila. Kaya because kabit, talagang at saka administrador sila ng kapwa ari-arian nila, kaya tama rin maisama. Kaya iyon, dinagdag niya yon. Dinagdag niya yon. At saka alam mo na napuna ko, Alvin tsaka Robert, no. Mahaba man ang desisyon, at tama kayo, preparado na iyon. Ang aking tingin daw, very conservative pa rin ang desisyon niya. Very conservative, hindi yung progressive, ano, hindi yung talagang iginigiit mo talaga ang hustong kapangyarihan ng Constitutional Impeachment Court. Bakit ko nasabi yan? Kasi sumang-ayon lang siya sa mga jurisprudence, ika nga, no, ng mga Korte Suprema sa kanyang pagdedesisyon. Pero isang issue doon yung sa BIR, sa ITR, ano, pinayagan niya rin, kaya lang binigay niya ang poder, diskresyon sa BIR kung papaano nilang susundin ito, no. Hindi ito yung subpoena na pagdating sa korte buksan niyo kaagad, hindi. Nagkaroon siya ng konting reservation doon, sapagkat nakalagay sa section 71 nga ng National Internal Revenue Code na confidential ang lahat ng ITR, yung ITR nyo, ITR ko, confidential maliban na lang kung papahintulutan ng Presidente ng Pilipinas na buksan. Pero alam mo, para sa akin, kung progressive lang si Chis Escudero, gamitin niya lang ang poder ng kanyang posisyon bilang isang constitutional impeachment court, baka maaaring buksan na yun kahit walang pahintulot ng presidente. Pero gayon pa man yan, ilalantad na yung mga pinasabpina. Opo. Pero isa-isahin natin. I just want to put it, para i-rest na natin yung issue nung ginawa na yung decision bago pa man nagkaroon ng balitaktakan kahapon. Hindi issue yon. Hindi yan pwedeng dalhin sa korte o kung saan man pwedeng questionin ng depensa na may decision ka na bago pa man tayo nagbalitaktakan. Hindi siya issue, Attorney Mel. Hindi siya issue. Okay. Hindi siya para lang malinaw. Sapagkat nga, alam rin nila na kaya nga nagbigay ng palugid, nagbigay ng over the weekend, para lahat mag-aral. Okay. Sige. So hindi issue yon. Walang issue yon. Robert, ikaw naman. Attorney Mel, doon sa pagdarinig natin yung palitan during the oral arguments last week,
plus yung kahapon. Ang lagi lang nai-insist kasi yung term na fishing expedition. Di ba na kapag daw napayagan, mukhang sa isang dagat, naghagis ka ng lambat, kung ano makuha mo, yun na lang ang gagamitin mong ebidensya. Sa pagkakataong ito, doon sa naging decision ng impeachment court, kasi sabi nila, di ba, ang desisyon ng presiding officer ay desisyon ng buong impeachment court, hindi lang ni Senator Cheese. So yung ganitong fishing expedition na binabanggit, malabo ba talagang mangyari at controlled ba ng impeachment court yung mga ganitong instances? Okay, ang unang tanong, ano ba talaga ang fishing expedition? Ang ibig sabihin ng fishing expedition ay isang malawak at walang direksyon na paghagilap ng mga ebidensya. So malawak at walang direksyon. So ibig sabihin, kaya nga yung analogy, yung fishing magtapon ka ng fishing net, kung anong makuha natin, sige, yun na, hanapin natin, parang ganon, di ba? Pero itong nangyayari sa impeachment court, hindi naman malawak nga, pero hindi directionless. Sapagkat kung napakinggan natin yung resolution ni Cheese Escudero, pinayagan niyan tignan ang lahat ng mga relevant documents since 2007. Diba? Umatras siya. Pinayagan niya na hindi lang yung mga dokumento nung pagka-vice presidente niya, pwede silang umatras. Sapagkat nga, kung ang usapin ay accumulation of wealth, talagang inherently, yan ay iniipon. Yan ay systematic, organic pag-iipon at merong certain period of time. So yung hinihingi rin ng pagkakataon na talagang dapat umatras. Hindi directionless sapagkat alam naman ang kukunin. Mga bank account, yung mga AMLAC document, nilista yan nila sa kanilang mga motion at pati na rin kung mababasa mo yung articles of impeachment, nakalista na rin doon at meron pa mga amounts, para may diagram pa sila at lahat-lahat. So bagamat malawak, hindi naman na malawak at directionless. May direction. Tsaka ang nature nung kaso talagang, madami talagang ebidensya doon dahil imaginein mo, aatras ka since 2007. Okay. Yeah. May tanong ako, Attorney Mel, at ito siguro marahil tanong din ng ating mga ordinaryong kababayan, bakit po ganun ang batas? Pag foreign currency deposit, Ayan. bawal silipin. Pag peso, pwedeng silipin. Kung ako magnanakaw, i-convert ko lahat ng ninakaw ko sa foreign currency para hindi masilip ng impeachment court. Hindi ho ba? Maganda yan. Kaya siguro dapat susugin na yung batas na yan. Sapagkat nung araw na iyan ay ginawa, umaakit tayo. Inaakit natin ang mga foreign investment o kahit na ibang mga foreign investment o kahit na hindi foreign investment, mag-deposit kayo sa Pilipinas sapagkat siyempre, basta't ang pumapasok sa Pilipinas ay dolyar o euros, iyan ang legal currency ng buong mundo. Uunlad rin ang ating ekonomiya, ika nga. So nung araw na ginagawa iyan, isa yan para paakitin ang mga tao na doon na lang sa Pilipinas mag-deposit ng dollar para bang Switzerland, parang Hindi, pero ganyan. pang negosyo yun, attorney, sinasabi mo. Dapat sa politiko, hindi naman sila negosyante. Iyon nga, yun nga ang isa pang issue, no? Kaya siguro pinasok rin ng prosecution. Teka muna, ikaw ay isang public official. Bakit ang dami mong negosyo? Di ba nakalagay rin sa ating constitution, basta ikaw ay vice-presidente, presidente, congressman, senator, dapat tanggalin lahat mo ang interest mo sa lahat ng mga business transaction at dapat nakatuon ka bilang isang lingkod bayan. So yun na nga, kaya nagkahalo-halo na, kaya gusto rin nilang tingnan yon, isa yun sa punto nila ng tinatawag na betrayal of the public trust. So yun. So dapat siguro sinubukan baguhin nila. yun, Attorney Mel, dapat isa yan sa amyendahan. Amyenda kaya nila. Oh. Totoo yan. Dapat na talagang amyendahan yan sapagkat nga magagamit talaga ng mga sindikato, ng mga talagang magagaling mag-isip para magtago ng kanilang yaman o nakaw yaman, gamitin yung batas na yan. Yung kay Corona po ba dati, naalala ninyo, Attorney Mel, kung nabuksan ang dollar account niya, hindi namin maalala ni Robert
Hindi ko maalala, pero palagay ko si Corona noon nag-execute kasi ng waiver ata siya noon. Kasi pwede kang mag-waiver. Oh, yes, oo. Oo. Kaya nga sabi ni Senator Chis Escudero, mabubuksan lang natin dito kung susunod tayo sa batas at nakalagay sa batas, ito ay mabubuksan lamang kung merong pahintulot ng may-ari na nakasulat. So, yun. Yun. Ay, Attorney Mel, yung kay ERAP, may ganyan din pang issue about the dollar account? Hindi ko na rin maalala yung kay ERAP actually. Well, hindi ko na rin maalala yung kay Erap kasi napakalaki ng issue nung kay Erap. Kasi yun naman, weteng money eh. So, Okay. weteng money yun, di ba? Yun, nakita mo yun, ha? It's not even public funds. Kasi kung weteng money, galing yan sa mga nagbibigay sa kanya para pahintulutan yung weteng, di ba? Doon siya na-convict eh. So, weteng money, kaya hindi ko rin matandaan kung may foreign currency. Pero kung pinag-uusapan mo kasi weteng at milyon-milyon, alam mo naman weteng, mga pesos lang yan. Opo. With the decision of the impeachment court, sa palagay mo, fatal o critical yung mga tinanggihan ng court na buksan o ipasabpina? O hindi naman super enough o more than enough na ang inaprubahan ng impeachment court para to build a really strong case against the Vice President in as far as the confidential funds and confidential funds ba ito o illegal ill-gotten wealth? Alleged ill-gotten wealth ang pag-usapan natin, Attorney. Palagi ko sapat na. Kaya nga yung iba pang mga balik-taktakan kahapon, parang mukhang useless, no? Tsaka yung mga examples nung nila Senator Cayetano, mukhang hindi mo makikita yung sinasabi ng batas. Unang-una, alam naman natin may batas tayo ng pagpapalagay na nakaw yaman eh. Yung batas sinasabi na kung ang isang lingkod bayan, ang pag-aari ng lingkod bayan ay hindi tumutugma sa kanyang kinita o sweldo bilang lingkod bayan o sa ilang pang mga sources of income niya, ipagpapalagay muna ng batas sa unang tingin, prima facie, na lahat ng mga kanyang napundar ay nakaw yaman. So kung kung may presumption lang naman. Opo. Ibig sabihin, ma-prove mo yung dalawang yon, pag-aari, salary, hindi tumutugma, is equal to presumption lang, nakaw yaman. So ibig sabihin, diyan mag-uumpisa ang kwento. Kaya yung burden of evidence na tinatawag, lumilipat na sa kabilang panig, sa depensa. Kaya kung mapatunayan lang iyan, yung sa SALN, yung sa bank account, at hindi tumutugma, may unang palagay, nakaw yaman yan. Kaya ang ball game ay pupunta na sa depensa para patunayan nilang hindi. Kaya sapat na yan. Sapat na yan para magkaroon ng tinatawag na clear and convincing evidence. Tandaan natin yung tatlong parameters na sinabi ni Chis Escudero bago mag-umpisa. Tatlo ang alituntunin na susundin niya. Unang-una, yung 16. Makakapag-convict lang kung 16. Pangalawa, sabi niya, ang antas ng ebidensya, hindi proof beyond reasonable doubt. Clear and convincing lang. At pangatlo, ang approach niya sa pagtatanggap ng ebidensya, liberality pero hindi naman aabusuhin. Yeah. Opo. Attorney, doon sa ruling kahapon, malinaw naman lalo na doon sa bank records, ay sa BIR rather, no, na kailangan may approval ng Pangulo. Palagay nyo, makakakuha sila ng approval mula sa Pangulo? At what if kung hindi sila makakuha ang BIR, anong mangyayari doon sa naging desisyon ng impeachment court? Parang useless. Maganda yan. Maganda yung tanong mo. So, unang tanong mo, makakakuha ba sila ng approval sa presidente? Naka-presidente na yan. Sapagkat si presidente, madaming ang nagpupuna, bakit ka naman masyadong tahimik sa isyong ito na ang madlang bayan talagang nakapokus na sa radyo at telebisyon, ikaw ay wala pang ginagawa. So baka naman mag-isip ang presidente dyan at baka may president naman. Nung araw nga, nung kay Corona, si Presidente Noynoy Aquino nagbigay ng kanyang approval. So kung ang punto natin ay talagang makita ang katotohanan, palagay ko wala naman talagang hadlang na gawin niya ang political will niya at bigay ang approval niya. Okay, yan ang unang tanong mo, Robert. Sa pangalawa, kung hindi ibigay, may kapangyarihan ba ang impeachment court na kahit hindi ibigay ng Pangulo,
pwede nilang pabuksan. Pwede nilang buksan yung kahon at tignan yung nasa loob. Ganang akin lang, para sa akin lang. Alam ko merong mga other opinions yung iba. Para sa akin lang, pwedeng-pwede. Bakit kamo? Sapagkat ang pribileyo o autoridad na gumawa ng pagsang-ayon at di pagsang-ayon ang presidente ay nakalagay lamang sa tinatawag nating statute, sa isang ordinaryong batas Mm. ng tax, ang NLRC law, no? Ordinary. Pero ang kapangyarihan ng isang impeachment court ay nanggagaling mismo sa ating konstitusyon. At sa ating batas may tinatawag na hierarchy of laws. Ang pinakamataas, ang konstitusyon, ang susunod, statute, at ang susunod, rules and regulation. Ibig sabihin, ang statute hindi pwedeng i-modify, i-alter, i-repeal, baguhin, magligay ng kondisyon sa tinatakda ng konstitusyon. Sa ating konstitusyon, yung Article 11, Section 1, nakalagay na doon na, ito sa English to, all public official, quote-unquote, must at all times be accountable to the people. So sa lahat ng oras ay dapat managot sa sambayanan. At kung ililigay mo yung provision ng Constitution na iyan, Constitution yan, at ililigay mo yung prerogative ng presidente, sa hierarchy of laws, mas mataas ang Constitution. Kaya kung progressive lang si Senator Chis Escudero, sa tingin ko, merong base kahit na walang approval ng presidente, yung power na lang ng Constitutional Court na iyan ay pwedeng maging base. Si Attorney Romy Mac gusto sumali sa diskusyon natin, Ano Attorney talaga? Mel. Si Attorney Romy. Nakamonitor si Kaibigan ko Attorney. yan, Alam mo Attorney naman si Romy. Idol Attorney ko yan. Romy Mac. Sabi niya may question siya. Sa iyong palagay, Attorney Mel, kailangan pa raw ba ang testimony ni NBI Director Matibag? Today po yun, Matibag day today. Gayong ang sasabihin lang daw po niya ay corroborative testimony o dagdag salaysay na pinagtibay na ng testimonya ni na Kalilong at ni Lotok. At ayon daw sa Supreme Court, ang corroborative testimony can be dispensed with to speed up the trial. What do you say? Ayan, kaya dapat pakinggan natin si Attorney Romy sapagkat nga kung titignan natin yung mga dating pinresentang ebidensya, lalong-lalo na kay Kalilong, hindi lang video ni VP Sara Duterte ang pinakita. Pinakita rin ang video ng presidente ng Pilipinas na sinasabi niya na nag-aalala siya sa mga ganitong mga sitwasyon, mga ganitong pagbabanta, 'di ba? Nakita natin 'yon. At nakita rin natin si dating House Speaker Romualdez tumayo sa harapan ng mababang kapulungan at nagsabi siya na talagang ibang klase yung mga bantang yon at saka nakakaapekto sa national security. So kung ang punto lang pakita na yung pagbabanta ay nakaapekto sa pangkalatang sanlipunang public interest, palagay ko ang mga salita ng presidente at salita ni House Speaker, dalawang sangay ng gobyerno, baka nga matindi na. Di ba? Baka nga matindi na. Ibig sabihin ko, all evidence are in relation to the threats at doon sa danger at doon sa betrayal of the public trust. Kasi tandaan natin Robert, Alvin, no? Ang di umano'y pagbabanta na ginawa ni VP Sara ay ang mag-engage ng isang sinasabing pumatay kung siya ay papatayin. Ano yun Hindi a claim of justice yun. It's a claim of vengeance. Paghihiganti. At kung ang paghihiganti, wala na yung batas, no? Para may vigilante mentality na yan. No? Nawawala na ang batas, pagpapatay, at sino ang mga sangkot? Presidente, simbolo ng pamunuan ng bansa. House of Representatives Speaker, simbolo ng mababang kapulungan. First Lady, simbolo ng kapamilyahan ng ating bansa, no? So talagang malawak, no? Hindi lang yung grave threats, hindi lang yung
yung napakasimple kung hindi malawak ang sakop. Kaya palagay ko tama si Romy na na baka nga superfluous na. Oo. Kasi tsaka may mga left hanging na questions dun eh. Doon sa Ano, dalawang tulad ng? bukod ba sa cybercrime, may ibang department na nag-imbestiga doon sa threat na yan. Doon sa threat about Vice President per se, inimbestigahan ba ng NBI? Ang makakasagot dyan yung head. Kasi pinasa ni Loto. Hindi daw nila alam yung mga namin yun. alam yan. Hindi nila sakop yun. Okay. Pero Oo, feeling tama. ko maging mainit yung balitaktakan, ma'am. Lalo pangat may bubog Oo. yung dalawang Cayetano kay Matibag at Tony Mel. Oo nga. May kulay na. May kulay na to, ha? May kulay na to. Iba na to. May kulay na to at palagay ko maririnig natin yung mga madaming pasaring dyan mamaya. Oo. Lilihis yan. Lilihis yan doon sa ibang mga issue. Kahapon lang, lumihis na tayo sa floodgates, no? Sa freedom of information, sa equal. Ang dami, lilihis na talaga to. Mamaya Pero palagay ko. si Matibag is the type of person na rin naman na parang hindi rin atras sa laban. Palaban din. Attorney Mel, mukhang hindi ito yung titiklop. Hindi ganun ang personalidad na Attorney Mel ni Matibag eh. Oo, hindi lang palaban yan, pasugod pa. Di ba nakita natin dun sa nung yung nangyari sa Senado nung pumunta dun si Senator Bato talagang pumunta rin siya eh. Siyang nakipag-usap, talagang sumusugod talaga. Kaya good. atrasan Exciting mamaya Kaya mga may trabaho mamaya si Attorney Mel sa pag-a-analyze. Medyo exciting po ito. Attorney Mel, we run out of time but we would like to thank you. Maraming salamat. And again, I extend my congratulations. Kaliwat kanan po yung commitment at explanation ni Attorney Mel. Pakinggan po ninyo dahil magaling magpaliwanag yung ating mga analysts. Malinaw. Thank you, Attorney Mel. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Buhay ka si Attorney Melencio Mel Santa Maria, dating din po ng Far Eastern University Institute of Law. Hindi lang po si Attorney Mel, kahit yung mga analysts po na nakukuha namin sa DCMM, si Attorney Rico, si Tranquil, ang gagaling mag-analyze sa totoo lang, no, marunong maghimay at mag-laymanize. Yun ang importante. Yun, mapaunawa mo sa publiko, di ba? Ano yung nangyayari sa impeachment court? Kagaya ni Senador Cayetano, sabi niya ang hirap kasi makipag-usap sa hindi abogado. Parang hindi naman maganda din pa. Mayorya naman ng nanonood, hindi abogado. Correct. Hindi ho ba? Hindi ibig sabihin na pag hindi ka abogado ay hindi mo mababa maunawaan. hindi mo maunawaan. Kaya tuloy sagot sa kanya nung matanda, hindi nga ako abogado, pero meron naman akong 20 plus years na 29 paggawa years ng ba sabi niya? 29 o 24 years. Nagkakwentahan pa ng taon. Nagkakapikunan